Alam niyo po, naglalabasan na naman, ewan ko po, no, ugaling-ugali po nitong mga dilawan na tuwing sila po ay hindi makapangatwiran, nilalabas yung mga matatandang, ang tawag yung mga nagsulat ng konstitusyon, no? Diyos ko, ilang bulate na lang yung hindi nyo papatahimikin. Tuwing po may mga problema sa kung meron po silang hindi masagot na mga legal na mga abogado naman, marami namang abogado diyan, no? Sa mga dilawan, si Dilima at si Kiko Pangilinan, mga abogado naman 'yan. Gustong-gusto po nila yung mga halos hindi na po natin naririnig ng mga ilang taon, biglang nilang ilalabas. Ito po mga gumawa ng konstitusyon. Tama si Dilima. Tama si Kiko. Anak ng pupa. Patahimikin nyo na yan. 1987 pa nagsulat ng konstitusyon niya mga yan. Yung mga pangyayari noong ng 1987, ibang-iba na sa pangyayari ngayon 2025. Naintindihan nyo ba yun? O katulad po niyan, yung dito po sa Constitution. Bakit nyo binabago? Hindi naman yan ang intensyon. Intensyon kayo ng intensyon. 1987 pa yung sinasabi nyo intensyon. O 1986 pa yung intensyon nyo. Ilang dekada na yung pinanganak nung 1986. May apo na ngayon. Tapos kayo pa rin ang... kayo, magsalita kayo rito. Halos hindi na makaugaga yung asawa ni Winnie Monsod. Pagsasalitain pa rin para lang ayunan sila. Yung 1986 pinanganak, may apo na. Anak kayo ng tatay nyo, sila pa rin masusunod. Meron tayong Supreme Court. Itinatama yung hindi nila nakita noong 1987. Ano yung sinasabi kong hindi nila nakita? Yung impeachment, sabi nila, dapat daw sinusunod. Wala daw yan eh. Bakit daw binabago yung rules? Engot pala kayo eh. Ang Supreme Court nag-interpret ng saligang batas at ng mga batas. Ngayon, kung ina-update nila dahil, lagi yung sinasabi ganito eh, hindi naman yan ang intention namin. Pahinga na po kayo. Mamahinga na kayo. Tatandaan nyo na. 1986 pa kayo sumulat ng konstitusyon. Hanggang ngayon gusto nyo yung intention nyo pa rin. Yung sinusulat po ninyo, yung impeachment, no? Yung provision sa impeachment, ang iniisip po ninyo, yung magsasampahan po ng impeachment, yung totoong nagkaroon ng mga kasalanan. Totoo o hindi? Yan yung intention nyo. Kinakailangan yung mga magnanakaw na matataas na opisyal ay masampahan din ng kaso o matanggal sa pwesto. Yung mga magnanakaw. Nagkaroon po ng impeachment si Corona. Napatunayan po na hindi naman totoo yung binintang sa kanya. Di po ba? Nakapalag ba yung Supreme Court? Habang nililitis nila si Corona, wala pong ebidensya yan. Saan sila kumuha ng ebidensya? Doon na mismo, sa impeachment trial. Saan nila nakuha na may mga hindi pagkakatugma yung biruin yun, hindi raw tugma yung salin tsaka yung network. Yung sa tunay na korte, napawalang sala pero huli na lahat. Tigok na si Corona nung napawalang sala siya sa tunay na korte. Itinatama ng Supreme Court yung pang-aabuso na ginawa ng mga congressman at ng mga senador. Masama po ba yun? Kasi hindi naman yan ang intention. Wala kami pakialam sa intention nyo. Mamahinga na kayo. Yan ang intention namin. Nilagay ng Supreme Court ngayon, bago kayo magsampa ng reklamo, dapat may kaakibat ng ebidensya. Masama po ba yun? Sabihin nyo sa mga nagsasabi na masama yung ginawa ng Supreme Court. Ngayon lang po, sa impeachment lang po nagaganap na pwede kang magreklamo kahit walang ebidensya. Sa korte nga eh.
na pangkaraniwan. Jaywalking, puta, dapat may CCTV pa eh. Paano nyo po nasabi na jaywalking ako? Eh, eto CCTV, oh. Ay, oh, ako nga po pala yan. Pasensya na po. Ang parusa lang sa jaywalking, puta, kakanta ka lang ng bayang magiliw, eh. Yan yung sinasabi natin sa inyo, mga kapatid. Eh, di naman yan yung intention namin. Ang intention nyo po, alam namin. No? Magkaroon ng pananagutan, accountability. Lagi accountability. Accountability ng mga magnanakaw. Di naman magnanakaw si VP Sara eh. Wala nga silang ebidensya eh. Kaya ang pinalagay dyan ng Supreme Court, magmula ngayon, hindi na kayo pwedeng magkaroon ng impeachment complaint nang walang kaakibat na ebidensya. Masama po ba yun? Puta, jaywalking nga, dapat may ebidensya pa eh. Oh, kino-question na nga ngayon, pwede mo na nga questionin yung huhulihin ka ng mga traffic violation eh. O, questionin mo na eh. O, bakit lumabas ka dyan sa sa may kulay blue? Eh, nag-overtake lang po ako eh. Overtake ka ba dyan? Ayan po, nakita nyo. Ebidensya na, multang 1,000. Magkano ba multa dyan sa paglabag sa mga sa, anong tawag dyan? No comprehension. No contact apprehension. Magkano ang multa dyan? Eh putya, yun nga no contact apprehension, kinakailangan mo pa na ebidensya eh. Pag mumultahin ka lang eto po, binoto ng 32 million. Walang ebidensya, tatanggalin nyo dahil magbobotohan lang, taasan lang ng kamay yung mga senador. Hindi, intention namin. Wala na kaming pakialam sa intention nyo, lolo. Ako matanda na, pero matanda na ako, pero noong 1986, nung sinulat nila yan, puta, naglalaro pa ako. Naglalaro pa po kami ng lupa. Literal na lupa. Kawawa naman itong mga matatandang gumawa ng konstitusyon. Lagi nila. Yan sila Bernas, yan sila Munsud. Pag may mga usapin legal, ay nagpapahinga na. Pabangunin nyo yan. Hindi pa pwedeng magpahinga yung mga yan. Kinakailangan. Opo, Dilima. Nanginginig pa po. Magpapa-interview na kami. Ang tatanda na, pa-interview pa kayo ng pa-interview. Iba po yung panyanyari noon. Noong 1986. Naintindihan nyo? Sige. Ito pa po. Tignan nyo po yung mga utak ng mga dilawan. Before the election, yan po, kahit po sa Senate, kahit po sa House of Representatives, sila Dilima na naman ang minority. Hindi nyo naman kukontrahin si Martin Romualdez. Anong uri kayo ng minority na sumasang-ayon din naman kayo sa majority? Kaya nga may minority, kayo yung taga-kontra eh. Kung hindi nyo naman pala kukontrahin si Martin, bigay nyo na lang sa mga Duterte yan, kahit ilan lang sila. Mga bugog. Ganyan po utak ng mga dilaw eh. Ito po, patunay. Before the election, Bam Aquino said impeachment wasn't urgent. Just to win Duterte voters. Backed by INC, he won big. Second, di ba? Now he flips, pushing to impeach Sara, even if it means defying the Supreme Court. A masterclass in hypocrisy and betrayal. Sa kanila po, ugaling-ugali ng mga dilawan na yan, na wala po silang isang salita. Wala na yan, hindi na bumibiray ang mga yan, di ba? Na yung mga Duterte, hindi binabanatan eh. Nung nanalo na, putya, kala mo, gigil na gigil eh.
Ito pa isa. Alam nyo, sumikat to. Sakit talaga sa mga... Kung ikaw ay isang congressman o senador, gusto mo sumikat sa media, gusto mo maging media darling, banatan mo mga Duterte. Ito po si Ridon, Terry Ridon, hindi po to kilala before eh. Wala nakakakilala dito. Buhat nung binanatan yung si Duterte at ang Dolomite. O ngayon, pa-interview na. Nagpa-interview na naman to. Sabi niya, actually, paulit-ulit lang yung punto nito. Narinig ko na to eh. Kanina, nagpa-interview na naman. Ito yung mga taong sabik sa, sabik sa press. Kada makakakita ng mikropono, uy, si Ridon, salita na kagad. Ito po ang sinabi niya sa Supreme Court. Ang usay nila, yung mga tao na to, dilawan at makakaliwang grupo, ang usay nila mambola, no? Sabi ni Terry Ridon, pag pinayagan ng Korte Suprema ang desisyong ito, teka muna, putulin muna natin. Alam mo Ridon, anong sinasabi mo pag pinayagan? Desisyon niya ng Korte Suprema. Ano yung premise mo na pag pinayagan ng Korte Suprema ang desisyong ito? Nagdesisyon na yung Korte Suprema, hindi nila pag pinayagan. Tuloy natin. At hindi sila nagreconsider. Kung hindi raw magre-reconsider yung yung Korte Suprema, wala nang ma-impeach sa Pilipinas. Hindi ko po maintindihan kung bakit wala ka ma-impeach. Yung ginawa ng Korte Suprema ay proteksyon ng mga opisyal para hindi 2-5 ang pag-impeach sa kanila. Umaaray kasi sila, eto kasi yung inaarayan ng mga yan eh. Bukod sa binasura, sinabing ang constitutional, ayaw nila nun eh. Ayaw nila nung isang impeachment lang yung tatalakayin sa loob ng 1 taon. Ayaw nila sumunod sa konstitusyon eh. Okay. Ang sinasabi kasi nitong mga to, eto ilang beses na tong sinabi nitong Ridon na to eh. Nababahala si Ridon sa desisyon ng Korte Suprema. Maari umano kasing gamitin ito ng pinakamataas ng mga opisyal para hindi na sila ma-impeach. Bakit daw? Kahit sino pong mataas na opisyal, meron lang silang kaibigang kongresista, i-endorse nila, mag-file ka ng impeachment laban sa akin, whether galawin ng kongreso o hindi, mag-kick in na yung 1-year ban, sabi ng kongresista. Tignan nyo. Yun yung punto niya, di ba? Kung para daw hindi ka ma-impeach, kumausap ka raw para magsampa sila na impeachment laban sa'yo. Ugag nga. Ang impeachment po, ginagamit yan kung yung mga tao na impeachable official may karumal-dumal ng ginawa. 32 million. Kumbaga, nakita na ng Korte Suprema yan eh. Ginawa nyo na yan kaya hindi naman bobo yung Korte Suprema, alam nila yung ginagawa nyo eh. Ginawa nyo na yan kaya Corona. Ngayon gagawin nyo na naman kay BP Sara. Wala kayong ebidensya. Ang dami nyo ng beses na nagpa-presscon, may nagbanggit ba ng ebidensya? Wala. Meron ba kayong hinarap katulad nung kay Hontiveros? Meron ba kayong alias Rene man lang? Meron ba kayong hinarap? Ako po ang taga-pirma ng Mary Grace Piatos. Kada pirma ko po, binabayaran po ko na 1,000. Sino nagbabayad sa'yo? Si BP Sara po. Walang ganun eh. Wala kayo talagang ebidensya. Ang sinasabi niyong paulit-ulit, ha?
ayaw ipaliwanag ni BP Sara yung kanyang confidential fund. Kung ayaw niyang ipaliwanag, therefore mayroong anomalya. Inulit-ulit nyo lang yan. Inulit-ulit nyo lang. Asan yung ebidensya? Si Chua mismo umamin. Wala siyang ebidensya. Kaya nga nakikiusap siya kay Martires eh. Huwag po muna kayo magpasya. Hintayin nyo muna yung impeachment trial. Kasi doon nyo po makikita yung ebidensya. Imagine, sa impeachment trial lang sila kukuha ng ebidensya. Kaya nilagay yun na Supreme Court. Yung salita na bawat reklamo nyo may kaakibat dapat na ebidensya. Imagine niyo, no? Yung mga pangkaraniwan lang po na kaso, kinakailangan mo pa ng ebidensya. Tapos eto, tatanggalin mo yung binoto ng 32 million, wala kayong ebidensyang nakalakip. Ayaw nyo pa. Yung sinasabi niya, nauunahan lang sila. Bakit kayo magpapauna? Kontrolado nyo yung House of Representatives. Bakit magpapauna kayo? Cynthia Villar, nagsasalita po na parang utang na loob pa na no? Kasi yung sinasabi niya, maliit lang naman kinikita namin dyan sa prime water. Nakakasira pa sa politika namin. Tama naman, no? Ito po ang pinambabana talaga sa mga Villar, no? Na affected po yung kanilang... kaya lang hindi ko gusto rito kay Cynthia Villar. Ayusin nyo po yung serbisyo ng prime water. Hindi po porket yung dalawang anak nyo ay Duterte Black, hindi na namin kayo bibirahin. Lalo na sa sinasabi nyo, no? Kasi, hinalimbawa niya po, marami po kasi kami ritong tao sa San Jose del Monte, no? Halos sa Metro Manila na po itong San Jose del Monte, Bulacan. Alam niyo po, sinasabi ni Villar, meron naman daw po na talagang mahirap pakyatin yung mga katubigan, no? Lalo na raw dito sa San Jose del Monte dahil nasa mataas. Totoo po yan, nasa mataas po kami. Totoo rin po na bihira po kaming binabaha dito. Pero ngayon, pandalas na rin. Kaya lang po, eto lang po ang sinasabi ko sa inyo, prime water. Yung sinasabi nyo na, kasi umaangal na talaga yung mga taga San Jose del Monte dito po sa serbisyo ng prime water. Para lang po sa inyong kaalaman, matagal na po akong taga San Jose del Monte. 1983 kami nung lumipat dito. Mga squatter po kami sa Maynila. Opo, proud po ako na squatter kami sa Maynila at kami dinala dito sa San Jose del Monte, particular sa Sapampalay. Yan po, ang may hawak po sa amin ng San Jose Water District. Mga water district. Wala po kaming problema. Ewan ko sa ibang lugar, pero doon po sa lugar na tiniran ko, no? Sa Muson. Hindi na po ko, yung tiniran ko po sa Muson, wala naman po problema kami nung San Jose del Monte Water District. Kaya huwag niyo pong gawing halimbawa na mahirap pong umakyat dahil nasa taas yung San Jose del Monte. Hindi po totoo yan. Malakas ang tubig dito sa San Jose del Monte. Wala pong, ewan ko lang basta dun sa lugar namin, wala pong angal dyan. Sa San Jose del Monte Water District. Sa lakas ng tubig at sa serbisyo. Buhat lang po ng nakuha ninyo sa prime water. Diyan lang po nagkaroon po ng ng problema. Water district po ang tawag namin sa may hawak ng aming tubigan noong araw. Yan po yan sinasabi ko sa inyo. Kinukot nyo pa kami na parang sinasabi nyo na mahirap umakyat ang tubig. Hindi po totoo yan. Sa amin po nanggagaling ang tubig. Ang lapit lang namin sa dam Kaya nga sagana po kami sa tubig dito bago yung prime water. Tinama ko lang po labas nyo po yung politika dito. Serbisyo nyo po sa prime water. Kung kakampi kayo yung mga anak mo ng Duterte,
okay yan. Wala namang problema. Pero yung serbisyo nyo, trabahuin nyo. Hindi naman kasama Duterte sa nagpapatakbo dyan sa prime water na yan. Hanggang politika lang tayo. Tinama lang po natin yun. Na, hindi po, wala pong problema sa San Jose del Monte noon. Nung water district pa kami. Pasensya na kung sa ibang lugar